Ba't mo naisip yun, Nay? Suko na po ako. Sumusuko na ako. Ang sarap naman mag-big. Ay, wag, Nay. Kaya mga kababayan, yung paghihirap or pag dadanasin nilang ganito, maging ako mga kababayan ay hindi ko rin alam ang sagot. Tanging Panginoon lamang ang makakasagot sa ating mga katanungan. Pero nandito si Daddy Frankie mga kababayan para makapagbigay or makapag-abot ng kaunting tulong, maibsan man lamang ang hirap na kanilang dinadanas. Mga kababayan, sama-sama po tayo. Usisahin, alamin kung bakit nga ba naging ganito. Saan nga ba at paano nga ba nagsimula yung anak nilang ganito. Napakahirap isipin mga kababayan kung sino pa yung mga mahihirap natin mga kababayan at sila pa'y nakakadanas ng ganitong pagsubok. Maging si nanay ay may karamdaman din. Kaya nakita ko sa kanyang mukha, naiiyak na lamang siya habang siya'y aking kinakausap. Nay, huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Manalangin tayo, Nay. Sana mapanood ng ating mga kababayan. Sana po, matulungan kami na namang nabubuhay po ako. Kamunan ko. Huwag tayo mawala ng pag-asa, Nay. Lagi lang tayo magdarasal. Alam kong sobra. Alam kong pagod ka na, Nay. Nararamdaman kita. Dahil hindi lang po sa pag-aalaga ng iyong anak ang iyong pinapasan. Alam kong pati sa hirap ng buhay ay iyong nararanasan at nararamdaman. Ganon din kay tatay. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa, Nay, no? Sabi ko pa nga sir, kung mapugod na yung pa ako kalalakad, pud na. Wala pa ito sir, naglalakad na talaga hanap buhay ko. Hindi nyo pa pinapanganak yan? Wala pa po. 1994 sir, naglalakad na. Yan ang simula ko. Nagtitinda ka na? Opo, hanggang ngayon. Minsan, Nay, bubuo tayo ng pamilya, sasabihin natin para paglaki ng mga anak natin, makakatulong sa atin. Pero nagkaroon kang anak, Nay, na ganito, anong naisip mo? Kung bakit kayo nagkaganito, pagtiisan ko, sabi ko sir, nung bago pa lang pagtiisan ko, Panginoon ko, ayun ang bigay mo sa atin, patanggapin ko. Pero nung katagalan po, hindi ko na kaya sa pagod po yan, sinusuko ko na po talaga. Sinusuko mo kay God. Sabi ko, Panginoon, pagod na po ako, kung kunin mo na. Piluin mo sir, yung minsan 24 hours na iyak. Opo. Kapag kainin mo, nakapalayo yung pagkain niya kasi pag malapit po, wala, tatalsik, kanya-kanya, ganun na. No, kasi hindi niya makontrol eh. Hindi niya kontrolado yung galaw niya. Kaya minsan po sa totoo, napapalo ko siya, nag-aaway kami nito. Nakakaawa yung bata, Nay. Lahat ng pinag-uusapan natin, naiintindihan niya. Naintindihan niya sir, hindi lang siya magkapagsalita. Opo. Pero alam niya kung gaano niyo siya kamahal. Pag man na-hospital pa ito sir, ano ba yung hospital hirap ako sir. Kasi pag nakaswiro siya, wala, tatalsik yung zero. Sabi ko, labas na lang Nakaway natin. ko pa yung doktor dyan, Daddy Frankie, kasi kahit nakadugo-dugo na, tusok ng tuot ko nagkaray, may dami ng dugo. Sagutan ko pa ang doktor. Ayaw niya talaga sir. Kaya pag ito magkasakit, grabe, Mas mahirap. ang hirap. Okay pa sana kung hindi na-stroke si tatay, ano, Nay? Opo sir, kung hindi siya na-stroke, siya ang maghanap buhay. Wala, Na-stroke na. na-stroke na. Ako na po lahat. Kaya ikaw na lahat. Ako po na lahat. Minsan po, pag magkakain kami ng alas 2, matulog ito, pupunta po ako ng bukid, mga ngahoy. Opo. Ngayon, wala kaming kahoy. Sabi ko sa anak ko, binigyan na kami ng kahoy, pero basahan, hinisibak ni Papa niya. Hinay-hinay. Sabi ko, ang hirap naman talaga. Wala nang lulutuin, pati panggatong, wala pa. Ang sarap naman magbigti siguro. Ay, wag, Nay. Oo, sir, hindi ako nagsisinungaling. Nasasabi ko lahat yan. Nay,
Nandito po si Daddy Frankie, gaya ng aking sinabi. Nandito ang aking team. Andyan din ang ating mga viewers. Saksi sa iyong kahirapan. Sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Ilabas mo kung ano yung nasa puso mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Nay. Huwag mong dibdibin yung mga pagod. Iiyak mo lang, Nay. After that, laban ulit. Lalo na pag umaraw po, sobrang init. Nilang buwan init. Opo. Grabe, paano naman tayo walang kuryente? Kahit man lang sana isang electric fan ang pumaypay sa'yo. Ganun lang, ganun sir, yung kamay ko. Kaya yung karton na paypay namin. Opo. Pagod na ako. Jerome, napaypay ng paypay. Kumigil ka naman na. Minsan po, makailip siya, makailip na rin ako. Opo. Mamaya, sige na naman. Mm-mm. Wala na akong pahinga, matanda na ako, Jerome. Jerome pangalan ng anak niyo. Opo. Pero dito sa bahay ko, palayaw niya Piping, pangalan ng lolo niya. Kasi ilang beses na po itong muntik mamatay. Kaya, ilipan natin sa pangalan ni lolo niya na Piping. Mm-mm. Kaya Piping po ang palayaw niya. Mm. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa, Nay. No? Grabe. Buti, Nay, nakabili kayo ng bigas. Dahil po yung bigay niyo po, nakabili po kami ng bigas. Sabi ko, kahit na lang ulam, mas kami importante bigas. Opo. Yung gamot niya po, pinadoktor namin, higit 4,000. Kasi po yung mga antibiotic na, 1 ko po ang isa. Ngayon mga kababayan, no, sa mga bago pa lang sa aking channel at sa mga bago pa lang makapanood sa kwento ng buhay ni Tatay John tsaka si Nanay Susan, pangalawang beses ko na pong punta ito. Bagamat naabutan ko na sila ng kaunting tulong pinansyal na halagang 10,000. Ninais pa rin ni Daddy Frankie balikan sila dahil gusto kong mas makatulong pa. Dahil alam ko, hindi pa sapat yung naitulong ko sa hirap ng kanilang pinagdadaanan. Pero nung nakita ko yung sitwasyon nila ngayon, masaya rin po ako dahil ayon sa kanila, nung hindi pa tayo nakapagbigay, kay kilo-kilo lang ang binibili nila. Pero nung nakapag-abot tayo ng tulong, nakabili sila ng 2 sakong bigas, nakabili sila ng gamot ng kanilang anak. Sa palagay ko mga kababayan, kahit konti, ay nabawasan yung bigat na kanilang binubuhat. Nabawasan yung hirap sa kanilang dibdib. Pero sana mga kababayan, sa mga kapanood nito, ay matulungan nyo rin po ako para maabutan pa natin sila ng kaunting tulong. Minsan pa nga po, pag naglalakad ako dyan sa kalsada, yung mga nakakikilala sa akin, so, nagbubusina sila sa pagilid ako ng lakad kasi nagbubusina sila eh. Opo. Yun pala, yung mga nakikilala sa akin, umuwi ka na, ayun na yung baha. Ito na yung pera, bumili ka na ng bigas mo. Opo. Lakas ng anak mo sa Sabihin mo lang. Yan ang ano niya, Daddy. Ayan, ganyan. ganyan po. Talagang nagko-concentrate talaga. Concentrate ko siya. Kaya pag malapit, matapon yung mga pagkain, makadyagan, t-shirt ko siya ng kamay niya. Wala na. Long. Huwag mo lang idiin yung mamala din yung ano. Pakahirap pala.